Apat na mga hiwaga sa dagat. True Horror Stories. Unang kwento. Ang babae sa bangka. 2021 iyon. Sitio Malapad. Ako si Ernesto, mangingisda. Hanggang ngayon, hindi ko na muling ginamit ang bangkang yun. Alas 4 pa lang ng umaga, gumigising na kami rito para pumalaot. Tahimik ang dagat sa ganung oras, maliban sa mga tunog ng sagwan, huni ng ibon at minsan tila pag-iyak ng hangin na dumadaan sa mga puno ng bakawan. Sanay na ako sa ganitong buhay, wala nang bago. Pero nung araw na yon, may isang bagay na hindi ko talaga maipaliwanag. Makapal ang hamog. Halos hindi mo makita ang ilaw ng kabilang bangka. Pero kailangan ko maring tumuloy. Maiksi ang buhay at mas maiksi ang oras para makakuha ng huli. Habang nagsasagwan ako, may naramdaman akong kakaiba sa hangin. Malamig, pero hindi basta lamig. Parang may dumaan sa batok ko na hindi ko makita. Mga ilang metro pa lang mula sa pampang, may napansin akong kakaiba. May bangkang palubog sa gitna ng tubig. Sirang-sira ang katawan. May mga butas at tila matagal nang lumulubog. Pero ang mas nagpatayo ng balahibo ko, may babae sa loob. Nakaupo lang siya sa gilid ng bangka. Nakayuko. Mahaba ang buhok. Puting-puti ang suot. At basang-basa. Una kong inisip, baka na-aksidente. Baka nalunod ang kasama. O baka na-stranded. Kaya nilapitan ko. "Miss?" Sigaw ko habang dahan-dahang lumalapit. Hindi siya gumalaw. "Miss, ayos ka lang ba?" Tahimik pa rin. Nang mas palapit na ako, naamoy ko na agad. Amoy burak, bulok na isda, at parang asupre. Ang sama sa ilong. Pero nagtaka ako kasi mukhang wala namang patay na hayop o anuman. Nilapit ko pa ang bangka ko. Nung ilang tipa na lang ang layo ko, bigla siyang tumingala. Yung mga mata niya, itim, malalim, parang walang liwanag. Pero ang hindi ko pinakamakalimutan, ang ngiti niya. Malapad, pero wala sa lugar. Parang pilit. Nagsalita siya, pero hindi Tagalog. Hindi rin Bisaya. Para siyang naglalabas ng mga sinaunang salita na hindi ko pa rin naririnig kahit kailan. Parang matandang orasyon na masakit sa tenga. Ano raw? Tanong ko sa sarili ko. Hindi ko kasi maintindihan. Tinangka kong abutin siya. Inilapit ko ang sagwan para makuha ko ang kamay niya. Pero bago ko pa maabot, tumayo siya. Doon sa sirang bangka. Hindi siya nalunod. Hindi siya natumba. Tumayo lang siya. Dahan-dahan. Tapos, ngumiti ulit. Pagkatapos nun, tumalon siya sa tubig. "Miss!" Sigaw ko.
Sabay yuko para hanapin siya. Pero wala. Walang splash, walang alon. Parang nalunod sa hangin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Lumingon ako sa paligid. Tinignan ko kung may ibang nakakita. Pero wala. Ako lang. Tinangka akong umatras. Pero ayaw gumalaw ng bangka ko. Parang may humahawak sa ilalim. Gumagalaw, pero hindi palayo. May narinig akong kaluskos sa likod ng bangka. Nilingon ko, pero walang tao. Pagbalik ng tingin ko sa harap, may mga gasgas ng bangka ko. Malalalim, parang pinakalmot ng matatalas na kuko. Ang iba, sariwa pa. May dugong madilim na namumuo sa gilid. Ano to? Tanong ko. Halos hindi makapagsalita. Maya-maya, bigla akong nakarinig ng bulong. Mahinang mahina. Galing sa ilalim ng bangka. Halika, sabi ng tinig. Halika. Parang boses babae, pero basag, parang doble. Isa sa ilalim, isa sa gilid ng tenga ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kinuha ko ang life jacket. Hinanda ang paddle. At buong lakas kong isinagwan palayo. Nang makarating ako sa may mababaw na parte ng tubig, lumingon ulit ako. Wala na ang sirang bangka. Walang babae, walang kahit ano. Pero nandun pa rin ang amoy. Hanggang sa eskinita pa uwi, nakadikit na sa damit ko. Ang baho. Pagdating ko sa bahay, hindi agad ako pumasok. Mupo lang ako sa may harapan, tahimik. Nanginginig ang mga kamay ko. Doon ko lang napansin na may duming maitim sa ilalim ng kuko. Parang putik. Pero hindi ordinaryong putik. Malagkit at may amoy na parang pinagsamang dugo at usok ng kandila. Kinabukasan, pinasuri ko ang bangka ko kay Mang Doming. Nang makita niya ang gasgas, napatigil siya. Diyan ang pumalaot, Nesto. Hindi yan basta hayop ang may gawa. Tinignan niya ako sa mata. Alam mo ba yung kwento ng babae sa bangka? Matagal nang alamat yan dito sa atin. Hindi mo dapat nilapitan. Wala akong maisagot. Hindi ako agad naniwala. Pero gabi-gabi mula noon, may naririnig akong tunog ng sagwan sa labas. Kahit walang tao. Kahit walang tubig, malapit sa bahay. At minsan, sa salamin, may nakikita akong basang buhok sa gilid ng frame. Pero paglingon ko, wala naman. Pinabendisyonan ko ang bangka. Sinunog ko ang damit na suot ko nung araw na yon. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko makalimutan yung itsura ng babae. Yung ngiti, yung mga salitang hindi ko maintindihan pero parang kilala ng katawan ko. At ang pinakanatatakot, noong isang gabi, habang nasa kubo ako sa tabing dagat, nakatulog ako sa pagkakainom.
Pagmulat ng mata ko, basa ang sahig. May mga yabag ng paa, paakyat sa higaan ko. At sa bintana, may iniwang marka, isang basang kamay, at nakasulat sa hamog, magkikita tayong muli. Ikalawang kwento, ang malalim na hininga. 1998, Barangay Mabilog. Ako si Liza. 16 na taong gulang ako noon. At akala ko, ang pinakamasarap na parte ng bakasyon ay ang makaligo sa dagat kasama ng mga pinsan ko. Pero nung araw na yon, natutunan ko kung paano huminga nang walang hangin dahil sa takot. Tuwing summer, sa bahay ng lola namin, sa summer kami tumutuloy. Malapit yun sa isang cove na tinatawag ng mga matatanda na Lunod Bay. Maganda ang lugar. Mapayapa. Halos laging walang tao. Pero may kasunduan kami. Bawal lumangoy sa bandang kaliwa ng baybayin. Sabi nila, malalim doon at maraming nahuhulog na hindi na umaahon. Syempre, kabataan, matitigas ang ulo. Kasama ko noon si Tonyo, pinsan kong mahilig magpasikat, at si Carla, kaedad ko. Pumunta kami roon isang hapon para maligo. Kahit medyo maulap at may pasabi si Lola na baka umulan. Habang nagkakasayahan kami, si Tonyo, gaya ng inaasahan, tinuro ang gitna ng cove. Tingnan niyo to ha, dive ako ng matagal, oras niyo, sabi niya, sabay ngiti. Tonyo, wag dyan, sigaw ni Carla. Sabi ni Lola. Ang tatandaan niyo na agad, sabay tawa ni Tonyo. Tapos, tumalon sa tubig. Naghintay kami. 1 segundo, 2, 5 segundo, 10, wala pa rin. Nagsimula ng kabahan si Carla. Uy, tagal na ni Tonyo ah. Baka nagtatago lang, sagot ko. Kahit ang totoo, unti-unti nang bumibilis ang tibok ng puso ko. 30 seconds, wala pa rin. Sumisigaw na kami. Tonyo! Wala. Lumusong kami. Pero hanggang tuhod lang ang lakas ng loob namin. Malalim agad ang parting iyon. Hindi namin abot. Lumingon ako sa paligid. Naghahanap ng matanda o mangingisda. Pero wala. Tumakbo kami pauwi. Umiiyak. Humihingi ng tulong. Agad dumating ang mga tao. Sumisid ang ilan. Hinanap si Tonyo hanggang lumubog ang araw. Wala silang nakita. Walang katawan, walang bula, walang damit. Parang nalunod sa hangin. Kinabukasan, may misa agad sa bahay. Tahimik ang lahat. Si Lola, hindi umiiyak. Pero alam mong gumuho na siya sa loob. Pero hindi doon natapos. 10:00 ng gabi, kumakain kami ng tinapay nang may kumatok.
Sabay-sabay kaming napatingin sa pinto. Si Tito Ramon, ama ni Tonyo, agad na tumayo. Binuksan niya ang pinto. At doon kami halos mapaihi sa kinatatayuan namin. Si Tonyo, basang-basa, maputla, nakayuko. Ay, papasok po ba ako? Walang agad nakakibo. Lahat tulala. Si Lola lang ang unang nakapagsalita. Hindi yan si Tonyo. Ano kung sinasabi niyo? Tanong ni Tita. Sabi ko, hindi siya ang apo ko. Sumigaw si Lola. Sabay saboy ng asin sa may pinto. Biglang nag-angat ng ulo si Tonyo. At mga mata niya, puti. Walang itim. Parang mata ng isda. Mainit sa loob, di ba, Lola? Sabi niya. Sabay ngisi. Pumasok siya nang hindi inanyayahan. Isa-isa kaming umatras. Ang sahig na nilalakaran niya, nababasa. Pero ang tubig ay kulay abo. Huminga siya ng malalim. Mahaba. Tuloy-tuloy. Parang hinihigop ang lahat ng hangin sa bahay. Hindi siya si Tonyo, bulong ni Carla. Hindi siya si Tonyo. Nagdilim ang ilaw. Umikot ang hangin sa loob ng bahay. Humihigop ng kurtina. Umaalon ang tubig sa timba. Bumabagsak ang mga plato sa estante kahit walang gumagalaw. Biglang huminto si Tonyo. Tumitig sa akin. Tinuro ako. Ikaw ang huling tumawag sa pangalan ko. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig kong tanong. Ngumiti siya, pero wala sa lugar ang ngiti. Parang may hinihila mula sa loob ng pisngi niya. Kung sino ang huling tumawag sa pangalan ng nalunod, sa kanya susunod ang dagat. Hinimatay ako. Hindi ko na alam ang sumunod. Sabi nila, tuluyan siyang nawala. Bigla, walang tunog. Iniwan lang isang basang yapak sa gitna ng sala. Kinabukasan, dinala ako kay Aling Salome, ang albularya ng baryo. Pinainom ako ng tubig na may dahon at langis. Sabi niya, may kataw daw na nagugutom. Hindi raw lahat ng nawawala sa dagat ay namamatay. Yung iba, kinukuha para maging anyo ng mga nilalang sa ilalim. Gumagaya sila. Umaakyat kapag may tinatawag. Humahanap ng papalit. At ang babala niya, pag narinig mo ang hininga niya, huwag kang sumagot. Matapos nun, ilang buwan pa bago kami bumalik ng Maynila. Pero kahit saan ako pumunta, sa banyo, sa bukid, sa gabi bago matulog, naririnig ko pa rin yung hininga. Minsan mahina, minsan parang nasa likod ko na. At isang gabi, habang natutulog ako, may bumulong sa tenga ko. Ikaw na ang susunod. Ikatlong kwento. Yung batang tumatawag sa may dulo ng pantalan.
2005. Purok Dulo, Capiz. Ako si Joey. Dating barkero. Ngayon, tambay na lang. Hindi dahil sa katamaran ha, kundi dahil sa isang gabi na hindi ko makalimutan. Gabi kung kailan tinawag ako ng batang wala sa lugar o baka wala na sa mundo. Simula bata pa ako, alam ko na yung kwento tungkol sa lumang pantalan. Sa may dulo, yung luma na't sira-sira, puro kalawang na bakal at lumot sa kahoy. Sabi nila, wag daw lalapit doon kapag gabi. May mga boses daw na tumatawag. Mga batang nawawala na matagal na, mga nalunod o mga nawala sa bagyo. Pero syempre, hindi mo yan masyado papansinin kapag lasing ka. At yun ang problema ko noong gabing yun. Nalasing ako. Piyesta kasi sa baryo. At pagkatapos ng kantahan sa plaza, napadpad kami ng marbarkada ko sa tabing dagat. Madaling araw na nang magsimulang manipis ang tropa. Isa-isa nang umuwi. Ako na lang ang naiwan, hawak ang bote, nakaupo sa bangketa malapit sa pantalan. Tahimik. Hanggang sa may narinig akong boses. Kuya, mahina. Para bang tinangay ng hangin. Tumingin ako sa paligid. Wala namang ibang tao. Siguro guni-guni lang. Pero ilang segundo lang, narinig ko ulit. Kuya, halika dito. Medyo kinabahan ako. Pero pinigilan ko. Baka may batang nawawala o niloloko lang ako ng isa sa tropa. Tumayo ako. Nilapitan ng pantalan. Sa dilim, sa may dulo, nakita ko ang silweta. Bata, maliit, nakatayo sa mismong gilid ng pantalan. Hindi gumagalaw. Oy! Anong ginagawa mo riyan? Sigaw ko. Walang sagot. Tinuro lang ako. Kinilabutan ako agad. Kasi yung liwanag ng buwan tumatama sa tubig. Pero ang bata, walang anino. Tumingin ako sa paligid. Tahimik pa rin. Wala pa ring tao. Pagbalik ng tingin ko sa dulo ng pantalan, wala na siya. Pero may yapak. Galing sa tubig. Basa. Pataas sa kahoy. Hindi ko alam kung dahil kalasingan, pero nilapitan ko pa rin. Tinignan ko yung gilid ng pantalan. Walang bata. Pero may naramdaman akong malamig sa hangin. Parang lamig ng bukas na nitso. Tapos biglang, Joey. Bulong. Malapit. Sa tenga ko mismo. Napalingon ako. Pero walang tao. Tumakbo ako palayo. Pero nadulas ako sa basang kahoy. Tumama ang tuhod ko. Sumakit. Pag-angat ko ng ulo, may nakita akong paang bata. Nakatayo sa harap ko. Basang-basa, maputla at nakangiti. Pero hindi normal na ngiti. Yung tipong pilit, parang may punit na hanggang sa pisngi. Joey,
Bakit mo ko iniwan? Hindi kita kilala, sigaw ko. Ako yung tinawag mo dati, bulong niya. At doon ko naalala. Noong bata pa ako, mga 6 na taon lang, may narinig din akong boses sa pantalan. Tumatawag. Tara, laro tayo, sabi. Akala ko noon, boses ng ibang bata. Sumagot ako. Sige, punta ko riyan. Paglingon ko noon, nakita ko ang isang batang lalaki sa tubig. Tumatayo sa ibabaw ng alon. Pagkurap ko, nawala. Simula noon, hindi na ako lumapit sa dulo ng pantalan. Hanggang ngayon. At ngayon, siya na ang lumapit sa akin. Tagal kitang hinintay, sabi ng bata. Ang tagal kong naglakad sa tubig para lang makabalik sa'yo. Tumingin ako sa mga mata niya. Puti, mapurol, parang basag na pinggan. At ang mas nakakatakot, gumagalaw ang likod niya. Parang may lumalangoy sa loob ng katawan niya. Gusto mo bang sumama, kuya? Tanong niya. Umiling ako. Umiiyak na ako. Hindi ko na alam kung takot, masakit o pareho. Biglang may humawak sa balikat ko. Hinila ako pabalik. Si Mang Ruben. Matandang mangingisda na minsang sinabihan ako noon. Huwag kang sasagot sa mga tawag mula sa tubig. Hinila niya ako palayo. Bit-bit pa ang bote ng asin at rosaryo sa leeg. Pagtingin ko ulit sa dulo ng pantalan, wala na ang bata. Pero iniwan niya ang mga yapak. Basa. Umaagos pa rin ang tubig kahit wala na siya. Simula noon, hindi na ako lumapit sa pantalan. Hindi na rin ako pumalaot. At tuwing madaling araw, kung minsan, naririnig ko pa rin siya. Joey, laro tayo. Ika-4 na kwento. Ang kalansay sa loob ng buhaya. – 2010. Sitio Talahib. Ako si Kadado. 64 na taong gulang. Isang simpleng magsasaka at dating manghuhuli ng buhaya. Marami na akong nahuli. Malalaki, babangis, may pilat, may sira ang ngipin. Pero ang buhaya na yon, iba. Hindi yun basta hayop. Parang tao na ang utak. Matagal na naming alam sa sitio na may buhaya sa ilog. Malaki, itim, hindi natatakot sa tao. Araw ang atake, hindi gabi. 2 baka ang nawala. Sumunod, isang batang babae. Hinila raw habang naliligo. Galit ang mga tao. Galit at takot. Pinatawag ako. Kahit matanda na, ako pa rin ang hinahanap kapag may hayop na kailangang hulihin. Kadado,
Baka sakaling ikaw na lang makapagpapatigil niyan, sabi ng kapitan. Sige, tinanggap ko. Pero may kutob na ako noon pa. May kakaiba sa buhayang yun. 4 na araw akong nagbantay. Tahimik. Walang kumikilos sa ilog. Pero sa 5 araw, doon ko siya nakita. Laki ng katawan, parang bangka. Itim ang balat, makintab. Pero ang pinaka-nakatindig balahibo, yung mga mata. Hindi mata ng hayop. Parang galit na tao. Nang dumaan siya malapit sa lambat ko, pinakawalan ko ang trap. Nagwala siya. Umuugong ang tubig. Tumalsik ang putik hanggang sa bangko. Pero sa tulong ng 3 lalaking kasama ko, nahuli rin namin. Nagbunyi ang sityo. Nagkatay kami. Pinutol ang ulo. Pinaghati ang karne. Pero may kakaiba sa loob ng tiyan. Pagbukas namin, may mga buto. Hindi to buto ng hayop. Hindi rin buong bangkay. May mga bungo, 2, at 1 bungkos ng butong parang kamay, nakakuyom. Sa kamay na yon, may hawak na maliit na bote, luma at may takip na bakal. At sa loob, may anting-anting. Hindi ordinaryong anting-anting. Makintab, ginto ang kulay, pero parang buhay. Parang umuuga-uga sa loob kahit walang gumagalaw. Nilapitan kami ni Aling Mila, matandang albularya. Agad siyang nagpaurong. Hindi ito pagkain ng buhaya, bulong niya. Ito ang nagpapakain sa buhaya. Nagtinginan kami. Anong ibig mong sabihin? May taong gumagamit ng hayop bilang sisidlan, sagot niya. Mangkukulam. Gumagamit ng dilim. Ginawang katawan ng buhaya. Ginawang tagapaghatid ng kamatayan. Tinignan naming mabuti ang mga buto. Isa sa mga bungo, may hiwa sa bumbunan. Parang sinadyang tanggalin ng utak. At ang maliit na bote, walang makaalam kung paano nabuo. Pero isa ang malinaw. Hindi ito basta aksidenteng nalunod. May gumawa nito. At yung buhaya, hindi yon predator. Isa yung tagapaglingkod. Sinunog namin ang bangkay ng buhaya. Inilibing ang mga buto. Pero yung bote, ayaw magpabukas. Kahit anong pihit, kahit ibagsak, kahit itumba, hindi nabubuksan. Hanggang sa isang gabi, habang nagbabantay ako sa likod ng bahay ko, may naramdaman akong lamig. Tapos, amoy asupre. Paglingon ko, may aninong nakatayo sa may puno ng saging. Matangkad, manipis, nakatabing ang mukha sa sombrero. Hawak-hawak ang baston na may ulo ng buhaya. Dado, sabi niya, balik mo sa akin ang bote. Hindi ko siya sinagot. Lumingon lang ako sa loob ng bahay, akmang tatawag ng tulong.
Kapag itinago mo pa yan, sabi niya, hahanap ng bagong katawan ng aking alaga. Hindi hayop, tao, ikaw. Napalunok ako. Nagising ang alaga kong aso. Tahol ng tahol. Tapos, biglang tumahimik. Nang lingunin ko ulit ang anino, wala na. Ang bote, nasa ilalim ng kama ko. Kinabukasan, sinubukan ko itong ibaon sa lupa sa simbahan. Kinagabihan, bumalik sa ibabaw. Malinis, parang hindi nabaon. At noong ikatlong gabi, habang natutulog ako, nanaginip ako ng ilog. Maitim, walang buwan, walang bituin. At sa ilalim ng tubig, may matang nakatitig sa akin. Isa, dalawa, tatlo, napakarami. Puro mata ng buhaya. Pagtingin ko sa gilid ko, may lalaking nakaupo sa bangko. Ulo ng buhaya ang mukha, katawan ng tao. Ngumiti siya. Tapos, nagsalita ng malalim, malamig, parang tubig ng balon. Hindi pa tayo tapos, kadado. Nagising akong pawis na pawis. At sa tabi ng kama ko, may yapak, basa, galing sa bintana. Ang bote, wala na. Hanggang ngayon, walang buhayang gumagala sa ilog. Tahimik na ulit ang sitio Talahib. Pero gabi-gabi, bago ako matulog, sinisigurado kong sarado lahat ng bintana. Kasi minsan, may mga bagay na kahit ilibing mo na, babalik pa rin. Hindi dahil sa galit, kundi dahil may naghihintay na utos. Minsan, may dahilan kung bakit pinagbawal ang ilang lugar o bakit may paniniwala tayong dapat sundin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa karanasan. Kung gusto nyo ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Nagbabahagi ako ng kwento 3 times a week. Kaya kung mahilig ka sa mga kwentong nakakakilabot pero may halong lokal na alamat, dito ka na. Salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na video.